matitiis po ba natin si Mima Alicia? Siyempre hindi po, no? Kahit malayo po ang inyong lingkod, mga bossing, nagpadala na lang po tayo ng ating pakikiramay, ng ating ayan, bulaklak para sa mahal nating kaibigan na si Mima Alicia po. Ayan. Eto mga bossing, sabi ko ilagay mo diyan Mark Ramos and kumbaga buong Team MR, buong kasama po kayo, no? Kaya lang siguro nakalimutan nung maglalagay. Kaya ang nalagay lang po ay condolence Mark Ramos. Ayan lang po, no? Ayan, condolence from Mark Ramos po, mga kababayan. At ang sinasabi nung iba po na wala daw dumadala, wala daw pumupunta doon sa burol ni Mima Alicia. Ito pa nga lang po, unang araw pa nga lang ho, mga kababayan. Ano? Unang araw pa lang ho, mga kababayan, nandiyan na po, bumubuhos na po yung pagmamahal ng mga nagmamahal kay Mima Alicia po. Ayan po si Atty. Claire Castro. Nandiyan po, mga bossing. 'Di ba? O, nandiyan din po yung mga miski po, tingnan nyo ho mga kababayan. Alam natin, Senadora Risa Ontiveros, dating Senador Trillanes, mga kakamping po Di ba, mga bossing? Pero, nandyan. Simpatya. Ito pong mga ito, mga kababayan, nung 2022 election, nung tumatakbo po sa pagkapangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, kami po, inaasar namin itong mga ito No, binabardagol po namin itong mga ito Pero bilang isang Pilipino, mga bossing, wala na yun Nakita niyo ho, mga kababayan? Bilang isang Pilipino, hindi na tayo yung babanatan pa natin yung patay, siguro, ang tingin ko doon sa mga DDS na bumabanat kay Mima, nung nabubuhay, hindi nila kaya talaga sa bardagulan. Si Mima Alicia, talaga ho, grabe ang tapang niyan, mga kababayan. Kaya ngayon, tsansa na natin ito. Hindi na makakapalag. Ma'am Brenda Barton, di ba? Tsansa na natin ito. Hindi na tayo mababalikan. Kaya ngayon natin, banata si Mima Alicia. Sabi ni Carl Clive, no? Is there's possibility na si PBBM dumalaw? Sa Pangulo, hindi tayo 100% na makakadalaw ang Pangulo. Alam naman natin, ang mga senador, si dating Senador Trillanes, alam natin pagkatapos po ng mga sesyon yan sa Senado, rekta uwi, no? Uuwi na po sila, except kung merong ibang lakad pa. Pero ang Pangulo, puno po ang puno po yung pinaka-schedule ng Pangulo, mga kababayan. Pero malay nyo, di ho ba? Kanina nakita ko yung video ni Boss Mike Cervera nagpapasalamat kay Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos at kay Pangulong Bongbong Marcos Sabi ni Ma'am Neng JJ, hindi daw sinabi na ni Atty. Claire hindi mag-attend sa burol. Opo, ayan. Pero nandun si Atty. Claire Castro, nandun ito. Pero yung DDS maghahagilap doon sa burol o kung saan nakaburol si Mima Alicia, mga kababayan, parang kalokohan ho no? Tapos makikita mo, yung mga unang mga video, mga nagsasaya po sila. Alam niyo po, kami, nung siguro 1 buwan o 2 buwan lang makalipas, nung si Sean Win ay namayapa, no? Si Sean Win, hindi ko po nakasama ng personal yung si Sean Win, pero nakakausap ko po sa text message, mga bossing, or sa messenger, no? Although umiba sila ng panig, pero hindi natin ibinlag, hindi natin binastos. Kumbaga, nirespeto natin yung namayapang tao. Iba sa DDS, mga bossing. Yan yung tipo hubang parang gusto nilang i-normalize sa Pilipinas. Na kapag ka ikaw kontra sa mga DDS, pag ikaw ay kontra sa mga Duterte, normal lang na ikaw ay mamatay. Dapat lang na ikaw ay mamatay.
ipagdidiwang pa namin ang iyong pagkamatay. Ganyan yung ipinupush nila sa ating bayan po, mga kababayan. Napakadelikado po niyan. Ano ho? Dapat bawat isang Pilipino ay mayroong karapatan kung sino ang kanilang susuportahan. Merong karapatan na mamili kung sino ang gusto niyang maging leader ng ating bayan. Pero kung ganyan ang ipinapakita ng mga DDS, syempre po pagka nakita nila Sara Duterte yan, ng mga Duterte yan, ay tingnan mo oh, yung mga Pilipino o yung mga kapwa Pilipino natin, tingnan mo pinagdiriwang kapag ka hindi nakasuporta sa atin, pagka namatay oh, lalakas loob lalo niya mga yan. Di ba? Okay lang palang ipatira yung mga yan. Kapagka pagka hindi nakasuporta sa atin o kapagka iba ang paniniwala sa politika. Ganito ang sitwasyon. Kunyari, ganyan, naging normalized na, no? Na kapagka hindi Duterte supporter, papapatay at ipagdidiwang nila. Paano na lang? Kunyari kayo, mga edad 21, mga edad 30 hanggang 40, 45 anyos. Yung mga anak, mga kakapanganak pa lang hanggang doon sa mga 10 taong gulang. Yan, syempre, hindi mo alam. Hindi pa yan nakikisali doon sa mga politika ho di ba? Wala pang desisyon yan sa mga pagpili ng leader paano paglaki niyan? Lumaking matalino. Hindi nagmanang bobo kagaya ng mga magulang na DDS. Nakita nila at hindi sila sang-ayon doon sa mga ginagawa at doon sa mga pinaggagawa ng mga Duterte. Paano kapag lumaki ang mga yan na kumontra sa mga Duterte at sila naman yung naganyan? Di iyak na lang ang magagawa nyo. Hindi nyo na masasabi. Kasi, dapat lang sa iyo yan kasi kumontra ka sa mga Duterte. Kaya wag na wag po nating hahayaan na itong mga gunggong na ito ay ipanormalize sa buong Pilipinas na kapag hindi supporter ng Duterte ay normal lang o dapat lang mamatay. Labanan po natin yan mga kababayan. Diba? Labanan po natin yan. Anyway, para po doon sa mga nagbabalak, gustong pumunta doon po sa Lamay, sa burol ni Mima Alicia, kung di ho ako nagkakamali, alas 4 hanggang alas 10, tatanggap yung publiko, papapasukin, ipapakita si Mima Alicia. Saan po? Sa sanctuaryo daw po mga kababayan, sa Quezon City, Lunes, Martes. Alam ko 3 araw no? Ngayon yung Lunes hanggang alas 10, Martes ganun din po at di ko lang sure kung yung Miyerkules tapos Huwebes ang alis po. Kung gusto niyo pong makita, madalaw, ayan puntahan mo. Kaya lang kagaya nito, 'di ba? Paano kung DDS yung taxi driver? Nakita ko lang to kay ayokong i-credit grab. Nakita ko doon kay doon sa alam ko kakamping siya no? Sa vlogger sa Facebook sabi, "Naku, magta-taxi tayo papunta doon." Paano kung nanonood yung vlogger tapos yung taxi driver tapos alam na doon yung burol ni Mima Alicia. Naku.